Noli Me Tangere, Kabanata 48. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Senator ng Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 48 ng Noli Me Tangere. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignator ng Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At ang pamagat ng Kabanata 48 ay ang palaisipan. Sa araling ito ay babahagi ko ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talasalitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. Pangalawa, mga tauhan. Mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari. Ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito na mismo ang buod ng kabanata. Pang-apat, ang mga isyong nangingibabaw. Ang paglalahad ng isyo na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At ang mga gabay na tanong, mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ngayon ay puntahan natin ang mga talasalitaan. Unang salita, nagsasaad, ibig sabihin nagpapahayag. Halimbawa, may dalang sulat si Ibarra na nagsasaad na siya'y nagkakaroon na ng kapatawaran at nais niya itong ibalita kay Maria Clara. Pangalawa, nagkukumpol, ibig sabihin nagsasama. Halimbawang pangungusap. Nakita ni Ibarra si Maria Clara na kasama si Linares habang nagkukumpol ng mga bulaklak. Pangatlo, namataan, ibig sabihin nakita o nasulyapan. Halimbawa, namataan ni Crisostomo si Elias at naunawaan niya na tila may gustong sabihin sa kaniyang lalaki. Pang-apat, naumid, ibig sabihin napipi o hindi makapagsalita. Halimbawa, biglang naumid si Crisostomo nang makita si Linares at Maria Clara na nag-uusap. At panghuli, napadpad, ibig sabihin napunta o nakarating. Halimbawa, gulong-gulo ang isip ni Crisostomo nang siya ay umalis at napadpad ang mga paa sa ipinapagawang paaralan. At ngayon ay kilalanin natin ang mga tauhan sa Kabanata 48. Mga tauhan. Una ay si Crisostomo Ibarra, ang nasasabik na makita si Maria Clara at ibigay ang magandang balita. Pangalawa, Maria Clara, may kausap na si Linares. Pangatlo, si Linares, ang kausap ni Maria Clara. At Tia Isabel, ang masaya sa balita ni Crisostomo Ibarra. At nariyan rin si Nol Juan, ang tagapangasiwa sa pinapagawang paaralan ni Crisostomo Ibarra. Elias, ang nakita ni Ibarra na kasama ng mga manggagawa sa paggawa ng paaralan. At mga nabanggit na tauhan, si Kapitan Tiago, Lucas, Tarsilo at Bruno. At ngayon ay puntahan natin ang buod ng Kabanata 48 na ang pamagat ay ang palaisipan. Mahalagang pangyayari. Una, dumating kinabukasan si Crisostomo Ibarra gaya ng sinabi ni Lucas sa magkapatid na Bruno at Tarsilo. Agad pumunta si Crisostomo sa tahanan ni Kapitan Tiago upang ibalita na siya ay hindi na ekskomunikado. Pangalawa, may dala siyang sulat mula sa arsobispo na binigay nito sa kura at nagsasad ito ng kapatawaran. Kasunod, masayang-masaya si Tia Isabel sapagkat ang binata ang nais nitong mapangasawa ni Maria Clara at hindi si Linares. Dinatna ni Crisostomo ang kasintahan sa balkon na bisita si Linares. Naumid ang dila ng binata sa pagkabigla lalo na nang makita na may hawak na bulaklak si Linares. Namutla si Linares na makita si Crisostomo samantalang pinamulahan ng mukha si Maria Clara. Binasag ni Crisostomo ang katahimikan nang kausapin niya si Maria Clara. Umalis si Crisostomo na waring dinurog ang puso. Gulong-gulo ang isip niya na napadpad ang mga paa sa kanyang pinapagawang paaralan. Biglang namataan ni Crisostomo si Elias at naunawaan niya na tila may gusto itong sabihin sa kanya. Nilapitan ni Crisostomo si Elias na mag-isang nagkakarga ng bato sa isang kariton.
Sinabi ni Elias ang kanyang pakay kay Crisostomo na anya ay may mahalaga itong sasabihin ng ilang oras at doon sa lawa sakay ng kanyang bangka. Panghuli, lumayo si Elias matapos sabihin kay Crisostomo ang kanyang pakay. Ibinigay ni Juan ang listahan ng mga pangalan ng mga manggagawa at natuklasan ni Ibarra na wala doon ang pangalan ng piloto. Ang wakas at buod ng Kabanata 48. Ngayon ay puntahan natin ang mga isyu. Isyong panrelihiyon. Ang pagpataw ng simbahan kay Crisostomo Ibarra ng pagiging ekskomunikado upang idiin na siya ay may nagawang kasalanan laban sa kura ay nakakaapekto ito ng pakikitungo ng mga tao sa kanya. Dahil sa takot ng mga tao na magiging sila man ay patawan ng ekskomunikado, sila ay hindi maaari makisalamuha o makikisama sa taong pinapatawan ng ganoong kasalanan. Maaari silang madamay o kamuhian ng simbahan. Isa pang isyu, isyong pampamahalaan. Sa panahon ng mga Kastila ay walang batas na maaaring ipapatupad sa sinumang Pilipinong magkakasala. Walang tamang paraan o proseso ng paglilitis. Kung ano ang nais ng simbahan na ipataw na parusa ay siyang masusunod. Ang simbahan at pamahalaan ay iisa. May kapangyarihan ang simbahan na magpataw ng parusa. Mababaw man o malalim na parusa, ang simbahan ang masusunod. Naging pamahalaan ang boses ng simbahan. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Unang tanong. Ano ang magandang balita ni Crisostomo kay Tia Isabel? Sagot. Ibinalita ni Crisostomo kay Tia Isabel na tinanggalan na siya ng pamahalaan sa pagiging ekskomunikado. Pangalawa. Sino ang dinatnan ni Crisostomo sa balkon ng bahay ni Kapitan Tiago? Sagot. Si Linares at kausap nito ang kanyang kasintahan na si Maria Clara. Pangatlo. Ano ang labis na ipinagdaramdam ni Crisostomo Ibarra? Sagot. Ang pinagdamdam ni Ibarra ay ang nakita niyang pag-uusap ni Maria Clara at Linares. Hindi lingid sa kaalaman ni Ibarra na pinagkasundo si Maria Clara sa ibang lalaki. Nasaktan si Ibarra na pakiramdam niya ay pinagtataksilan siya ni Maria Clara. Pang-apat. Ano ang sinabi ng mga manggagawa kay Crisostomo Ibarra tungkol sa pagiging ekskomunikado niya? Ang sagot, kaming lahat dito ay pawang ekskomunikado. Ito ang tugon ng mga manggagawa kay Crisostomo. At ang panghuli, ano ang naging pakay ni Elias kay Crisostomo? Sagot, ang pakay ni Elias kay Crisostomo ay nais nitong sabihin na nais ni Elias na makausap ng masinsinan si Crisostomo na walang taong makakita sa kanila. Doon sila mag-uusap sakay ng bangka ni Elias sa lawa. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa Kabanata 48 ng No Limitang Here. Muli, huwag kalimutang subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.